Good afternoon mga tol. Today is October 15 and as you can see in the background, the weather is not that good. But it's not that bad either. Either way, it will not affect my excitement for this video because tada! Dumating na yung mga parcel ko. Nakumpleto na. Paunti-unti silang dumadating and gusto ko silang buksan. Pero sabi ko, no. Kailangan kong kumpletuhin to para magawan ko ng vlog. Kasi minsan lang to. Dumating na today yung last parcel na kukumpleto sa mga binili ko nung 10-10 budol. Yung nag 10-10 kasi, yun, tulad nun, Shopee. Nagbagsak presyo yung mga gusto kong bilhin. Sabi ko, parang opportunity to ah. So punta ako sa girlfriend ko, sabi ko, bebe, bilhin ko na ba to? Bilhin ko na ba to? Tapos punta ako kila Kat, chat ako. Kat, Ate Kim, bilhin ko na ba to? Bilhin ko na ba to? Expect ko, hindi, wag muna, masyadong mahal. Sayang yung pera mo. Hindi. Ang mga natanggap ko, oo, bilhin mo na yan. Money will come back, sabi niya. 10-10 will not, sabi ko, oo nga no. Napudol ako, binulol nila ako. Kasalanan niya yan. So ayun, I click the magic parcel place order. Ayun, tada, nandito na sila ngayon. Yung main is very mahal. Later on, sabi ko, ginastusan ko na rin yung main ng mahal. Bakit hindi ko pa isagad? So bumili pa ako ng tatlong additional gastos. Sama. Without further ado, let's start with this cutie. Ano to? Okay, hindi kailangan ng gunting eh. Ganito na lang. Yan. Inside the parcel is another plastic. Ano ba to? Ayan, lumalabas na siya. This is an SD card with a capacity of 128GB. So, nagkaka-idea na kayo. Ano ito? Ito. At saka ito. Next up would be this white one. Ano ba ito? Nanginginig ako. Baka magupit ko sa sobrang nginig ko. This is a wired mic. Nice. So, talaga nagkaka-idea na kayo. Ano to? This one. So, dito na tayo sa dalawang bigatin. Let's unbox this first. Ito na yung isa sa dalawang bigatin. Unbox na natin. Please be good. Nakikita ko na ang liwanag. It is a white box. Pare ko. This is the DJI Mini Mic wireless microphone. So I chose this mic because it makes sense sa situation ko. Upon watching reviews sa YouTube and etc., I found this DJI mic with a superb quality. So why not? Gawin ko ring microphone ko. And kung hindi niya natatanong, ang camera na gamit ko ngayon is camera ni Kat, which is the DJI Osmo Pocket 3. Make sense? DJI. Make sense? Dapat may sense. So yun, open na natin. Kasi DJI to, DJI yan, but hindi ko pa i-connect at ituloy ko sa video para maganda yung quality. So what's inside the box is a pouch with the DJI emblem. So let's open it. Sana hindi siya bato. Huwag kang bato please. So meron tayong charger. Ang cute naman ang charger niya. Ay, ito na pala yun. Mic. Ito na yung mic. This is the mic itself. Then we have this cutie pang alis ng noise. And another one. So we have black and we have these cutie balls. Ayun yung sinasabi ko, yung hinahanap ko. The charger. Dito mo i-charge yung mic mo. Yan. Oh. Ang cute niya, di ba? Ganyan siya nagcha-charge. Kaya binuksan na natin to. Itatry natin ngayon habang nagko-continue yung vlog na to. Tatry ko munang i-connect to dito. Gusto kong kabitan nito. Ano kaya magiging epekto sa sound quality pag may ganito? Paano ba nilalagay ito? Walang ganito sa bundok eh. Ano ka kinakabit? Yun. Ang cute niya. So i-connect natin. Tatry natin i-hold button. Ayun, umilaw na. Hindi siya pepe. Umiilaw siya. It is now connected. Yay! Na-connect na natin. Ngayon, lalagay ko siya dito. How's the quality of the sound compare sa kaninang built-in microphone lang ng Pocket 3? Is it good? Is it better? It better be because ibig mo sabihin 2.5k worth ng microphone, hindi man lang gumanda yung quality ng audio. Though 1.6k ko lang siya nabili kasi nag-sale. Kahit na, mahal pa rin siya.
So kung hindi siya gagana, hindi gaganda yung quality, ibalik ko na to dun. Babalik ko na to dun. This is a transmitter only, wala yung receiver. May variant na may receiver, yung i-connect mo ba tapos i-connect ulit. Basta komplikado. Pero yeah, merong ganong variant, yung Mi receiver. Yung Mi receiver, it will cost at least 5,000 yata, tapos dalawang ganto. Ba't ko naman bibilin yun? Ito lang kailangan ko. Pumasok na kami sa ecosystem ng DJI, which offers a better connectivity via Bluetooth sa mga camera and microphones nila. So, bakit pa ako bibili ng mahal na mic? Yung gantong setup, okay na rin naman, di ba? Maganda naman yung quality. I think, pwede na to. 1.6K sa gantong quality mic. And kung hindi nyo natatanong, sabi ko nga, camera ni Kat tong gamit ko because si Kat, vlogger din. Nagva-vlog siya mainly sa ganap namin sa buhay sa family. And doon ako kumukuha ng inspiration sa mga edits niya kasi ang galing. And I like the reasons and purpose bakit siya nagvi-video, bakit siya nagva-vlog. Nape-preserve niya yung memories namin. Pagtanda namin, pwede namin balikan. Sabi ko, gusto ko rin gawin yun. Na-inspire ako kay Kat. Nagva-vlog din ako. So yun. Sa akin naman, try natin mag-vlog ng motovlog. So, ayun o. Ito na. Lagay ko muna to, baka mawala siya dito. Mahal-mahal. Dito muna kayo. The mic, the SD card. Tabi ko muna kayo. Dito na tayo sa main. Yan. Konting kwento lang. This box, sinasabi ko nga main. Mahal to. Mahal siya talaga. Masakit siya sa bulsa. This box represents years of manifestation. Year with S. Years. Way back 2017, 2018, bored ako sa buhay. Nag-YouTube lang ako. I came across with this channel called Motodeck. Si Motodeck, ang mga content video niya is, meron siyang camera sa helmet niya. Nagmumotor siya. Dino-document niya yung biyahe niya. Tapos sabi ko, gusto kong gawin yan ah. Gusto ko rin magkamotor, sabi ko. Tapos gusto kong videohan yung mga biyahe ko. Tapos babalikan ko, papanoorin ko. That year, wala pa akong motor, wala pang camera, wala, etc. It's just a phone, YouTube, and a boredom. Sabi ko, kahit wala pa akong means ngayon and wala akong alam na paraan, dadating din ako sa point na magagawa ko yun. And, ayun, ito na sila. Luckily, meron na akong motor, which is Aerox din. Inspired by Motodeck din yan. Di Motodeck ako nagkaroon ng hilig sa Aerox. And thank you sa parents ko, binigyan nila ako nito. And now, katrabaho na ako. Konting ipon. Ito na! One dream at a time. Chase it. Chase them all. Roar! So ito, nabili ko lang siya sa Orange App. Ewan ko kung pwedeng banggitin dito. Pero para safe, Orange App. Nag-sale sila around nung 10-10 for at least 7 to 9K peso difference compare sa retail kung bibili ka sa mall or kung bibili ka ng hindi sale. Kaya napaisip ako. And nabudol na rin ako. And ito na siya. Comes with the box. Lumalabas na yung brand niya. Hirap gupitin. Ayun o, DJI. Yan. Ayan na. Ayan na! What's inside the box? Styro. Tapos bato. De, joke lang. Sana hindi bato. Ayan. Plastic na naman. Bubuksan mo na naman. With it, naiinip na ako. Mabigat siya. Mabigat na bato. Ay, sana hindi bato. Sana hindi bato. Ito na pala. Nakikita ko na siya dito. Pero ito na. So, una ko nakita sa box is yung libre niyang SD card. This is 64GB of memory. Pero sabi ko nga, unang unbox natin, bumili din ako ng 128 kasi why not? Marami akong storage. Then, eto na. Da-da-da-da-da-dan! This is the DJI Osmo Action 5 Pro in Adventure Combo. Yay! Pero akong camera na napundar ko sa sarili kong pera. Saba! Yan, meron na akong camera. This is it. I think kaya nag-fail lang malaki tong camera na to. It is because malaki yung feeling ko na lalabas na yung Osmo Action 6 series. Then, kung mas latest yon, panigurado, mahal din yun. Then, feature-wise, kung mas maganda naman siya ng D-Hamac, syempre, mas bago siya, okay na rin ako dito. This is capable of doing pretty much everything sa motovlogging. Yung dinidemand kong quality, yung dinidemand kong durability and everything sa pagmo-motovlog, kaya na nitong gawin. Okay na ako dito. With the price na nakuha ko, still deal. Price reveal lang ng konti, ano siyang, less than
20k ko lang siya nakuha. So let's unbox this, okay? Camera na ako! Sawa! So lumipat tayo ng field of view from third person to first. This is the DJI Osmo Action 5 Pro. This is the Adventure Combo Package. Yan. Let's unbox it. Upon opening the box, may dalawang box ulit. So punta muna tayo sa accessories. Ano ang meron sa accessories? Sa accessories, meron tayong quick release mount, Type-C to Type-C cable. We have the manual quick start guide na hindi ko naman babasahin. Warranty card. Sticker. Ito, ang ganda nito. The battery. Mamaya natin buksan lahat. Then, meron pang stick. Try natin buksan. Oh. Super premium yung feels niya. And ang ganda niya, oh. Wow, maganda yung quality. Tadang! This is a magnetic quick release mount. The Adventure Combo comes with 3 battery. I believe nagtatagal to ng at least 2 to 3 hours with 4K 60 FPS. For 3 batteries, sulit na sulit ka na dyan. Maghapon ka mag-motovlog hanggang gusto mo. So wala na sa accessories. Lipat naman tayo dito mismo. Ito na yung pinaka-exciting part. Let's unbox it. Sa Adventure Combo ng DJI, meron na siyang libreng case. I think it's made of plastic, pero feel ko durable naman siya. Ito, ano to? Ang gulo, no? Ang gulo. Di ako marunong mag-unboxing sorry. This is another mounting. Tapos ito, meron pa isa. Yung mga screws ng mount. Okay. Then, chan-chararan! Charan! The camera itself. The DJI Action 5 Pro. It feels so real na meron na akong ganito. Ito pala ako. Finally, meron na ako nito. Action camera. So, sa camera, yan. Wow! So, ito. Alisin natin pala, I mean. Wow! Wow! Hello? Wow! Sarili kong action cam. Yan. Hello, DJI. This is the first video recorded here in this camera. So, tetestingin natin siya sa pag-motovlog. Nilagay ko yung wireless mic dito sa ilalim ng helmet. Try natin siya. Nakakonect din tayo ng DJI mini mic wireless na nakalagay na sa loob ng helmet ko. How's the sound of the exhaust? Giikot-ikot lang ako. Tatry natin. This is full auto. Ganda ng araw. Tingnan natin. Yan, testing. This is Yumi Aerox version 2. Try natin mag-ikot dito. Highway yon. Ganong ingay. Tingnan natin dito sa mga gantong kantuan. Yan. Okay pa rin ba yung quality ng video? Quality ng audio? Ay, dapat pala hindi ako sumisigaw. Yung mic kasi nasa loob mismo. Testing mic.
na nakasara yung visor. Rinig pa rin ba yung makina ni Yumi? Tapos ganito, hindi ako sumisigaw kasi yung mic natin is sobrang lapit, nasa bibig ko talaga. Tapos naka minus 12 gain lang siya para hindi masyadong sabog. Yung image quality, pag naka-anino na tayo, maganda ba? Kita ba to? Wide ba? Mamaya try kong hiharap dito papauwi. Pakasaya ko ngayon. Ito na yung vision ko nung 2017 na sabi ko gusto ko mag motovlog. Ito na yun, naging reality na siya. Power of manifestation, sabi nga ni Kong TV. Once you want things and you manifest it hard. Kahit gaano pa katagal yung aabutin yan, makakamit mo siya. Tubig na naman, kakalinis ng Yumi. Testing natin siya dito. Hindi ko na i-cut yung video para pure. Yan. Testing natin siya dito. Yan, higpitan lang natin. Yan. How's the view there? Parang ang ganda ng view ko parang motovlogger ang dating So this is me riding my motorcycle, Yumi and me against the world. Kung ganito, wireless mic, ito yung advantage ng wireless mic. Pag nandyan yung point of view ko and meron pa ako sinasabi, instead na nakapulupot yung mic na ganyan, di ba? Napakalinis, walang problema. Sana malinaw yung quality ng audio. Gusto ko rin sana naririnig yung makina ni Yumi para may konting intense. Kasi gusto ko sa mga viewer ko maramdaman nila na parang kasama ko sila dito, nagra-ride din sila. Parang ang ganda ng angle na to. I like it very much. Ang ganda Clyde, motovlogger ka ng titignan Galing. So nasa bahay na tayo. Check ko yung quality nung nakuha na kong footage. So yun. Dito na nagtatapos ang vlog na to. Sana magandang quality nito. Bye bye. Thank you for watching.